and parang you're trying to save yourself from this. And okay lang yan mga kapiksino. So parang feeling ko may mga tutulong naman sa inyo. Parang yung iba sa inyo guys medyo nasa depressed era. So comment down below if nakaka-resonate kayo. So yung depression naman guys dahil yan sa overthinking, di ba? So meron tayong mga negative na situation, tapos nag-overthink tayo. So definitely maaari siyang ikaresulta ng depression. Pero merong mag-aano sa inyo guys, parang may magsisave sa inyo. Pwedeng ikaw mismo yung magsisave sa sarili mo, or merong ibang tao na magsisave sa'yo. Ibig sabihin may tutulong sa'yo para makalabas ka sa depression era mo. Hello guys, hello Gemini, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagatang episode natin for tonight is full moon kapalaran ngayong July to August mga kapixie para sa Gemini, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Yung ating full moon guys ngayong July ay sa July 10 mga kapixie, tapos yung next na full moon naman natin ay sa August 9. So ang reading na to guys ay para sa period na yan. And ang pamagat ng ating full moon mga kapixie ay back moon mga kapixie. Okay? So unahin natin tong deck na to. Ito yung ating moon message para sa inyo guys. Napakaganda. Win-win outcome is forecast. Ibig sabihin nito, walang talo mga kapixie, no? Everything is always working out for you. Magiging maganda yung outcome ng July nyo mga kapixie, especially kung meron kayong mga kailangan pagdesisyonan, or meron kayong mga nine-negotiate or nilalakad na mga bagay-bagay sa buhay nyo for this month guys. So this is a very favorable situation for you, kaya i-mind nyo na yan guys sa comment section. Okay, attune to the moon guys. Let go of that which is falling away. Kung ano yung mga napapatatat ako guys, kung ano yung mga kailangan nating i-let go mga kapixie, i-let go na natin, no? Kasi minsan mas lalo lang tayo nasasaktan, mas lalo lang tayo napapahamak, no? Kapag medyo may katigasan yung ating ulo guys, no? So kailangan marunong tayong mag-decide sa buhay natin when to let go of things guys, para alam nyo yun, para hindi na tayo masaktan ng paulit-ulit guys. Okay, so kung meron kayong kailangan i-let go guys, i-let go nyo na. Additional meanings for this card: see the other person through the eyes of love and it will change your perspective. So kung meron kayong mga nakakaaway, nakatampuhan mga kapixie, syempre most of the time nakafocus tayo dun sa mga ayaw natin sa kanila, no? Nakakainis si ano, si ganto, ganyan, napakaganito, napakaganyan, di ba? Syempre, kapag kagalit tayo or may katampuhan tayo or naiinis tayo sa isang tao, natural lang na yung hindi maganda nila yung makita natin. Pero subukan natin sila na tingnan sa magandang paraan, magbabago yung relasyon nyo, no? So, mabait pala siya, ganito pala siya, ganyan pala siya, diba? So, ganun mga kapixie, no? Para maging harmonious yung relationship nyo, guys. It's time for you to make a firm decision kung meron kayong kailangan pagdesisyonan. Guys, this is the best time for you to do that. Time for you to focus on yourself for a while mga kapixie, no? Kumbaga, hindi naman sa unahin ng sarili mga kapixie or maging selfish, but also give time to yourself, no? Kung ano yung binibigay natin na attention, let's say for example, attention mo sa trabaho mo, attention mo sa pamilya mo, attention mo sa jowa mo, asawa mo, sa pamilya mo, diba? Dapat meron ka ring attention na binibigay para sa sarili mo mga kapixie, kasi most of the time, no, lalo na kapag very giving tayo, nakakalimutan natin yung sarili natin, diba? So yeah.
look after yourself. Yun nga, kakasabi ko lang kanina. And now is a great time for a makeover. So, syempre, optional naman yung makeover, guys. Diba? Kung gusto nyo mag-makeover, edi Gora. Kung ayaw nyo naman, okay lang din mga kapiksi. Pero, ano bang nagagawa ng makeover? It makes you feel good, diba? When you feel good, you feel happy. When you're happy, mataas yung vibration mo, diba? And of course, magaganda rin yung nagiging outcome mo sa buhay. So, it's okay to have a makeover paminsan-minsan, guys. Alright? So, comment down below, Gemini, if feeling nyo nakaresonate kayo dyan sa message na yan. Hanapin natin yung energy nyo. Habang sinashuffle ko to, guys, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course, guys, naka-flash sa screen nyo. Una, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course. Meron din tayong paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship. And meron din tayong paano pabalikin si ex-revised breakup. So sa mga interesado, guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixie@gmail.com. So, Gemini, kayo ay represent ng Queen of Wands sa ating spread, no? Dito sa spread na to, ang air sign ay represent ng Wands suit. And ito naman yung ating moon energy, mga kapiksi. Latag natin yung spread nyo, guys. And by the way, sa mga gustong matuto ng manifest, guys, meron tayong exclusive membership dito sa ating YouTube channel. Pag nag-join kayo, magkakaroon kayo ng access dun sa mga private videos ko, guys, regarding manifestation using the power of your subconscious mind and law of attraction. So, this is both negative and positive, mga kapiksi. Unahin muna natin yung negative, guys, no? Meron ditong presence ng fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. For some of you, maaaring may fire element kayo sa inyong natal chart, or you may be dealing with a fire sign, mga kapiksi. So, dito, nakikita natin na medyo nagkakaroon kayo ng konting, ito yung stress, guys, no? Medyo parang nagigiba yung mundo nyo, or naguguho, feeling nyo naguguho yung mundo nyo, mga kapiksi, dahil sa konting stress na pwede nyo ma-experience, or yung iba pwedeng currently na na-experience nyo right now, mga kapiksi. Parang I'm sensing now, for some of you, you are being pulled into many directions. Parang ang daming kumukuda, parang ang dami mong naririnig. Yung iba sa inyo, guys, pwedeng may mga bashers kayo, siguro, no? Especially if you're online, or kung may mga followers kayo, ganyan, or pwedeng parang maraming nagkakadisgusto sa inyo. Let's say, for example, baka may mga friends kayo na parang feeling nyo pinag-uusapan nila kayo, feeling mo pinag-uusapan ka nila, yan. Parang feeling mo ang dami mong kaaway, ang daming naiinggit sa'yo, ang daming gustong tumuklaw sa'yo, parang ganon, parang ang daming gustong parang ang daming may naiinis sa'yo. Parang ganon, mga kapiksi. Okay, so you cannot please everybody, diba? Pero it doesn't hurt na makisama tayo ng maayos. At least sinusubukan natin makisama ng maayos, mga kapiksi. So kung feeling mo na ikisama ka naman na maayos, tapos ayaw pa rin nila sa'yo, diba? Wala ka namang gagawa. So hayaan mo na sila, guys. Pero wag niyong patulan yung mga inis, diba? Yung mga galit, ganyan, kasi magbabackfire sa'yo yan. So kaya nga meron ng kasabihan na pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay, mga kapiksi. So wag niyo masyadong patulan, guys. Okay? Alright. On the good side naman, ito, guys, very nice ito. This is more on relationship, actually, no? Later, titingnan pa natin kung ano pa yung pwedeng lumabas sa inyo. But this is more on relationship energy, guys, especially sa mga LDR.
Kasi dito nararamdaman natin yung pagiging stronger ng relationship nyo, mga kapiksi. So kung actually kahit hindi naman kayo LDR guys, no, pero nakikita natin na very harmonious yung relationship nyo. Kung meron kayong mga partner o specific person na LDR, guys, maaring maging very harmonious yung relationship nyo. And actually kung mga single kayo guys, and parang may makikilala kayo na ka-LDR, magiging ka-LDR nyo, baka nasa mga dating apps kayo or nasa mga online dating ganyan, maaring may makilala kayo guys na somebody na magpapatibok ng inyong puso. Ay so alam nyo na guys, i-mind nyo na yan sa comment section, okay? So yeah. And what else mga kapiksi, tingnan pa natin, no? Tingnan pa natin, meron ditong presence ng earth signs, Capricorn, Taurus, Virgo. For some of you guys, yes, meron kayong dito naman guys, parang meron kayong sinisave, no? Parang you're trying to save something mga kapiksi, pero ito guys, parang feeling ko you're trying to save yourself, no? Kasi marami kayong masyadong parang masyadong maraming hanash yung ibang Gemini. So hindi naman lahat mga kapiksi, pero medyo masyado kayong maraming problema, maraming iniisip, overthinking siguro guys. And parang you're trying to save yourself from this. And okay lang yan mga kapiksi, no? So parang feeling ko may mga tutulong naman sa inyo. Parang yung iba sa inyo guys medyo nasa depressed era. So comment down below if nakaka-resonate kayo. So yung depression naman guys, dahil yan sa overthinking, di ba? So meron tayong mga negative na situation, tapos nag-overthink tayo. So definitely maaari siyang ikaresulta ng depression. Pero merong mag-aano sa inyo guys, parang may magsisave sa inyo. Pwedeng ikaw mismo yung magsisave sa sarili mo, or merong ibang tao na magsisave sa'yo. Ibig sabihin may tutulong sa'yo para makalabas ka sa depression era mo, Gemini. Okay? So yan yung ating at least nakita. Wala tayong masyadong nakita sa kaperahan mga kapiksi. This is more on relationship and kabuhayan energy guys. So ito guys, i-mind nyo na tong mga unexpected help, tulong, no? Meron ditong presence ng earth signs at saka fire signs, Capricorn, Taurus, Virgo, Aries, Leo, Sagittarius, na maaaring magtumulong para i-save ka mula sa iyong pagkaka-depress mga kapiksi. Alright? So bunot lang tayo ng isa pang mensahe para sa inyo. So close up natin guys. Learn to ride the waves of life when faced with difficult times. You can either fight against the current or go with it. So ask yourself what it is to be gained by depleting your energy, fighting against it. Don't do that to yourself. So pick your battles wisely or choose your battles wisely mga kapiksi. Diba merong ibang bagay na mga petty things na dapat alam nyo kung ano yung pinagsasayangan nyo ng energy or binubusan nyo ng energy mga kapiksi. So don't bother wasting your energy sa mga toxic na tao, toxic na bagay, toxic na sitwasyon, kasi sayang lang yung energy nyo guys. Okay? Yeah, so always focus on the good things, always focus on the positive things mga kapiksi, and yung mga negative, hayaan nyo lang yan. Kapag hindi nyo yan pinansin guys, kusang mawawala yan sa buhay nyo. Okay? The universe will take care of them for you. So always focus on positive things mga kapiksi. Alright? Okay, so comment down below, Gemini, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. And for more tarot readings guys, ito yung playlist nyo. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing guys. See you next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.